kulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong hapon sa face-to-face headline of the day. Ayokong nasasaktan yung kapatid ko yan eh. Ginagago ng ibang tao. Sino sila para gaguhin yung kapatid ko, di ba? Hindi ko talaga alam na may asawa siya kasi sabi niya binata siya eh. Kanino si Bayaw sasama? Mahirap kasi magsalita eh ng super boka mo talaga. Maganda talaga yung nako, nakakagigil talaga siya. Galit na galit ako sa kanya kaya pag nakita ko siya, sasabunutan ko talaga siya. Harapin natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Face to Face! Sawera! Let's get ready for Harapan na tayo mga kapatid! Tara! Solusyonan na natin yan! Face to Face! Sa pula, sa puti! Galit pati! Naku, tablahan na naman ata! Come on! Naku, sadyang ang kulay, ang mukha ng buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at makakatrayan. Gusto mo bang makisaw-saw tayo ng kaibigan mga yan? Let's go! Isigaw nyo na! Sinong sisipago? Sinong ngingiti? Face to Face! Dito ang nalingkuran niya! Face to Face! At ngayon, eto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello mga kapatid at mga kasawsawan! Bayaw na hilaw! Caught in the act! Pati manok, testigo na sa pangangaliwa mo! Naku Hans, kayanin kaya ng ating mga kasawsawan ang isyong ito! Yakang-yaka namin yan, Chang! Hindi ba mga kapatid? B1 at B2, be alerto! At syempre, nandito pa rin sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida, ang ating pong pinakamamahal na trio tagapayo. Sa mga nanonood naman po sa bahay, pwede kayong makisawsaw at may chance pa kayong manalo sa aming Tech Sawsawan promo. So, let's make it a come on! Face to face na! Caught in the act nga raw niya ang kanyang bayaw na hilaw. Habang malapit sa kulungan ng manok, ito ay may kaulayaw. Kaya sa kanyang sister, abay, agad niya itong isinigaw. Ano ba ang nakita mo? Pakikwento sa amin. Elsa Hover, pasok! Magandang hapon, Ate Elsa. Anong pangalan ng bayaw mong hilaw? Manuel po. Manuel, saan mo nakita si Manuel? Doon po sa likod po ng manuka namin. Ang kakapal na mukha doon palaglandian sa likod ng bahay namin. Sino? Sinong kasama? Yung Genevieve na pokers po. Genevieve. Opo. Anong pokers? Japox po. Ah. Makate, lahat-lahat na, nasa kanya. Oh! Di pa Word nakontento, for pati the may day, asawa, mga kasawsawan. pinapatulan. Pokers. In short, Makati siya. Oh. Makati pa siya sa gabi. Okay. Doon, sa likod, sa Manukan. Anong oras ito? Alas 12 po ba sa ating gabi na po yun eh. Hating gabi na. Opo. Ang in-expect ko po, mga manok lang madadatnan ko doon, tsaka yung nagtatahol na aso, yung pala may mga baboy sila. Si Manuel, ang karelasyon niya ay ang kapatid mo. Opo. Kasi bayaw mo siyang hilaw, di ba? Opo. Gano'n na sila katagal ng kapatid mo? 3 years na po. 3 years, may anak. Meron po. 8 Okay. months.
Doon lang din sila nakatira? Malapit lang? Doon po sa mismong bahay namin. Ah, sa Pag nga rin bahay ang mukha ng ninyo. lalaki na yun, wala nang ang trabaho. Pa yung kapatid ko eh. So wala nang ang trabaho na gawa pang mga liwa. Opo. No, nakita ka ba nila? Opo, pinatakbo po nung bayaw ko yung babae na yun. Pasalamat siya, hindi ko siya naabutan. Ah, so hindi kayo nagkita nung Di po, tapos babae? umuwi po ako sa bahay namin, ginising ko yung kapatid ko, tulog na yan kasi Okay. pagod siya mag-alaga ng anak niya eh. Okay. So yun, parang naano siya, nalimpungatan, hinating namin ngayon yung babae, yung asawa Sabi niya. mo, tumakbo yung babae. Paano mo nakita at paano mo nalaman na yun yung Kasi si po, Genevieve? alam po kagad na may tao doon. Oh. Kitang-kita ko po siya kasi medyo maliwanag naman po eh. Hindi Ah, so kilala mo tong Genevieve na to? Oo. Nakikita mo taga doon lang din sa Kilala lugar ko. ninyo? Opo. Okay. Rampa girl po siya talaga. Rampa girl. O, rampa girl yan, Makate. Lahat ng lalaki siguro nakapirma na sa kanya eh. Si kamatayan na lang hindi. Oh, anong nakapirma? So ang tanong ko, Elsa, kinausap mo ba si Manuel at tinanong mo kung anong meron? Pinagmumura ko yan, ma'am. So anong sabi niya? Ano daw yon? Ay, Bakit sila magkasama doon nung Genevieve? Ano siya, kumbaga www.palusot.com. Ano Parang yung di ba huli? Alam mo naman yung www? lalaki, di ba? Magaling magpalusot. Ano nga yung www? Palusot.com. Palusot.com. Siguro yung mga lalaki dito nakapunta na doon sa website na yon. So, panay ang palusot.com. Anong palusot Tapos niya ma'am, this hindi time? na wala naman daw, ganun. Wala Tama ba daw? ako? Oo. Babae tsaka lalaki, andun pa sa Sa manukan? Ano yun? Oo. Nagkakaliskis sila ng manok? Yata. So, wala daw sila nung Genevieve? Yung sinasabi niya, yung babae daw nanlandi sa kanya, ganyan-ganyan. Dami Oh. niyang sinasabi. Pero Kasi nagka-something, matapang niya something? yung sarili niya. Pero nag-something Malay sila. ko po, ma'am, kung gano'n na sila katagal doon. Kasi ang Ano ba ko, naabutan mo? romansang kriminal, ma'am. Ano yung romansang kriminal? Ang gara ng diksyonaryo mo, ate. Ano yung romansang kriminal? Talagang naglalapangan silang dalawa. Ah, okay. Halik dito, halik doon. Tapos, nung nakita ka nila, syempre, nahinto ang lahat-lahat. O yun, pinatakbo niya. Ang galing nga nila tumandi. Okay, so sinabi mo kay Edeline yung nangyari. Opo. Okay. Naniwala ba siya kaagad? Opo, kasi talagang nakikita niya rin sa mukha ko na galit talaga Oo. ako eh. Okay. So, nagising siya at naalimpungatan yun. Syempre, sabi nga nila, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Anong Anting ginawa? namin yung babae. Hinantig nyo mismo nung araw na yon? Opo, nanap po namin, di po Oh. namin nakita. Mula nung insidente na yon, hindi mo na nakita yung babae. Hindi na po. Hindi mo Hanggang nakasalubong? ngayon, Hindi po. Ang tagal Hindi po mo namin nakita? nahanting yan. Hindi po. So talagang hinahunting mo? Oo, hinahanting ko talaga Pinadali yan. na namin ang mga bagay-bagay para sa'yo, Ate Elsa. Hindi mo na kailangang hanapin dahil nahanap na namin siya. Narito ang sinasabing kasama sa manukan ni Manuel. Ano kayang ginagawa nila doon? Si Genevieve Ebeb Flores. Pasok! Sandali lang! Naku po! Parang mga manok na nagsasabungan si Elsa at si Genevieve. Siya nga ba talaga ang nandun sa manukan? Aalamin natin yan mga kasawsawan pagkatutukan nyo. Ito ang Face to Face. Gaano katagal kang niligawan? Saglit lang po. Gaano katagal? 5 minutes? Ma'am, 1 minuto lang yan. Mga ano po, mga 3 oras na po yung nakakalipas na. Makipag-text sausawan na para sa pula. Text F Pula, space, your message, and send to 2346. Para sa puti, text F Puti, space, your message, and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Talikuran, harapin mo, face to face. Don't go away, magbabalik ang face-to-face. Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Sinasabi nga ni Elsa, natagpuan niya ang kasama ng kanyang hilaw na bayaw
etong si Genevieve, ano ba palayo mo? Beb po. Beb, kasama mo ba si Manuel nung madaling araw na yon sa likod Opo, bahay? magkasama. Magjowa ba kayo ni Manuel? Wow, jowa! Sabi niya, ka lang niya. Gaano mo kakilala si Manuel? Hindi, nagkita po kami nung birthday lang po ng tropa ko. Aha. Birthday, ma'am, siya yung pulutan. Ebidensya ka? Wow. Ilang taon na ba si Manuel? 21 din po. 21. Ikaw, ilang taon? Si 8, ma'am, wala na. 18. Goodbye, Philippines na. Ang tanong ko kasi, Genevieve, kaya naghihimutok at galit na galit si Elsa, si Manuel ay hindi na single. Taken na siya. Hindi ko naman po alam na Hindi may alam asawa po. na siya eh. Bakit hindi mo inalam? Ano ba pakilala sa'yo na naman? Bata po siya. Tako, yan na naman ang sinasabi ko. Pakilala, binata. Tapos, gaano katagal kang niligawan? Saglit lang po. Saglit lang. Gaano katagal? 5 minutes? Ma'am, 1 minuto lang yan. Di kasi po lasing po ako nun eh. O bakit mo naman sinagot kagad? Namimilit po siya sa akin eh. Oh, edi kung Lasing. ayaw mo, di sana Lasing sinabi yan. mo, ayoko. Kung lasing ka, ba't ka nakatakbo nun? Sige nga. May lasing Ah, bang so, teka lang, sandali. Nung pagkasagot mo, yun na yun, doon na sa mano ka ng diretso? Hindi pa po nag-usap pa po kami nun. So, galing kayo sa inuman. Ganito, liwanagin natin. Galing kayo dun sa inuman, sa party, niligawan ka dun ng ilang minuto, oras, ano ba? Mga 3 oras na po yung nakakalipas na. Bakit naman 3 hours lang? Ayaw mo ba ng 3 years? Kaganda-ganda mong bata. Ang ilang boyfriend mo na si Manuel? Hindi ko po alam. Bakit hindi mo alam? Kasi yan kung sino-sino Ha? Ilan na? Hindi ko po alam kung pang ilan ko po siya. Bakit hindi mo alam, anak? Marami na po akong Dapat naging alam mo boyfriend eh. yan. So pag nakikipag-boyfriend ka, sinasagot mo kagad, hindi ka seryoso, ganun, hindi mo inaalam muna, hindi ka Hindi, yung iba po nagpapaligaw. inaalam ko naman po. Oo. Eh, kasi po lasing po ako nung nangyari po yun. So pag lasing ka, umuo ka kayo na? Pinilit niya po ako eh. Alam ba ng mga magulang mo yung nangyayaring ito sa'yo na marami ka nang naging boyfriend? Hindi po. Oo. So anong nangyari? Pagkatapos nyo mag-inuman, napunta na kayo dun sa likod. Matapos nyo mag-usap. Sino Dinala niya po nagyaya ako doon? Si Manuel po. Oh. Paano kayo Gusto mo rin. paano kayo nagkaintindihan? Maingay yung mga manok. Sila mambaboy. Halo-halong bisita. O hindi mo na rin alam ang nangyayari dahil lasing Lasing po ka? ako nun eh. So, ibig sabihin, Genevieve, nag-something-something na kayo doon sa manukan? Opo. Ang tanong ko, nasaan nga ba ang iyong mga magulang? Sa bahay po. Oh, nagre-rebelde ka. Ganun ba ang nangyayari? Galit ka ba sa mama at papa mo? Hindi po. Oh, sinasaktan ka ba nila? Hindi. Di ba dapat nag-aaral ka? Bakit hindi ka nag-aaral? Ano mag-aral eh. Okay, so kayo, ni Manuel, mag-boyfriend kayo. Matapos ang gabing yun, nagkita pa ba kayo? Hindi na po. Sa palagay mo, bakit? Hindi na po rin siya nagpakita sa akin eh. Sa palagay mo nga, bakit? Simpleng-simple ang tanong ko, Genevieve, kaya mong Nangyayari po sagutin. siguro siya. Wow! At higit sa lahat, Kasi nakuha niya na. na ako eh. Ah. Ma, Alam mo nakuha ka naman niya? pala, so bakit pilit mong ginaganon ang sarili mo? Nag-break na ba kayo? Opo. Nag-break na kayo. Paano kayo nag-break? Tinext ko po siya. Pinatext ko po sa kaibigan ko. Okay. Sinabi ko na wala na kami. Pero gaano katotoo, nagte-text pa rin daw sa'yo at nag-I love you? Nagte-text pa rin po siya kasi po yung kaibigan ko po, doon po siya nagte-text sa Sa cellphone. mukha nyo, nagte-text-text pa kayo. Siya naman yung nagte-text sa akin ah. Type mo ba yun? Pero mo? Genevieve, Sige ang natin, tanong ko salita. dito, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Hindi mo na matandaan kung nakakailang boyfriend ka na. Wala kang pangarap sa buhay. Paano ka mabubuhay? Hindi po
syempre po may pangarap rin ako. Ano nga ang pangarap mo? Sige Gusto ko rin na. makapagtapos kaya nga gusto ko rin ulit makapag-aral eh. Oh, bakit hindi ka ba pinapag-aral ng nanay at tatay mo? Pinapag-aral kaya Oh. lang tinamad ako ng pasukan. Oh, Di ba? Di ba? ilang taong ka nang nag-stop sa eskwela? Itong taon lang po. Itong taon na to. So, hindi pa huli, pwede ka pang bumalik sa eskwela, hindi ba? Tama ba ako, Genevieve? Tama po. Okay. Sa pagkakataong ito, Doktora, nais natin siyempreng tulungan si Genevieve na maliwanagan siya. Hindi naman daw siya sinasaktan ng kanyang mga magulang. Hindi rin naman daw siya hinihigpitan. Pero parang lumalabas, nagre-rebelde siya. Bakit ho kaya? Una-una siyang yung mga ganitong klase na sabihin na natin na nagkakaroon ng hilig sa mga one-night stand o yung parang akala mo puro lustful desires. Oo. Actually, hindi siya love eh. Nagkakaroon siguro siya ng confusion kung kailan yung sabihin natin na may nagmamahal sa kanya or merong nagkakagusto sa kanya at nagnanasa sa kanya. Maaring ito ay sa kadahilan ng napakaaga niya nakipagrelasyon or may nakita siyang hindi maganda nung bata siya na maaring itong nagiging dahilan ng pamamaraan na hindi talaga pagre-rebelde pero dahil nasubukan niya yun, inaabuso niya yung sarili niya. It's a form of abuse ng sarili. Kaya yun ang nagiging mahirap dito. At pangalawa, siguro nakukonfuse siya talaga dun sa between lust and love. Alam niyo, may mga teorya katulad ng sinabi ni Gottman na itong mga ganitong klaseng relasyon, actually napipigilan siya. Kasi kung alam mo kung ano yung between love and lust, iisipin mo kaagad, pag minahal ka na isang tao, o kaya yung sabihin mo, para hindi mo maisip yung tungkol sa lust, tanggalin mo yung physical aspect ng sex. So kung walang sex dito, ano ang nangyayari sa relasyon mo? Meron bang pagkakataon na nag-i-invest ka ba ng emosyon? Or napag-iisipan nyo ba na nagkakakilanlan kayo ng maigi? Pag yun ang pinag-iisipan nyo, at tapos pag nawala yung itong taong ito, dun mo malalaman, oo nga, baka ito yung love na nawala, sayang. Pero kung ito ay naging masyadong physical at ganito lang, maaaring ito ay tantamount to saying nagiging optionizer ka. Ibig sabihin ng optionizer, ang options mo lang puro yung something physical. Oo. So, parang kontento ka na ganun, nawawala yung respeto mo sa sarili mo. Kaya kung minsan sasabihin mo, oo, marami. Oo, ganyan. Hindi mo bibigyan ng pansin na hindi, nagkaroon ng magandang relasyon tayo kahit na isang araw lang nagkakilanlan tayo. Hindi niya iisipin yon. Ang iisipin lang niya, basta may mangyari sa atin, tapos. Yun ang problema. Yun ang problema nga. Salamat po, Dr. Camille. At yun na nga yung sinasabi namin na kinabukasan, hindi na nga nagpakita si Manuel, hindi na nagparamdam. Di ka pa ba nagtaka no na hindi siya seryoso sa'yo? Taka na po ako nun. Kasi po kung seryoso naman po siya, di mo mapapakita siya sa akin. Bakit mo ginagawa yun sa sarili mo? Bakit mo pinarurusahan yung sarili mo, Genevieve? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Pero ang buong akala mo, mahal ka ni Manuel. Alam ko po, mahal pero hindi naman po yung mahal. Mahal pa, gusto. Kasi po sinasabi niya po sa akin yun eh. Oo. Tapos, Sabi niya, mahal niya daw ako. naniwala ka. Opo. At may pangarap ka na magtatagal kayo? Hindi naman po. Hindi ko naman po. Sa lahat-lahat ng naging boyfriend mo, sino yung pinakamatagal? At gaano katagal? 9 months po. Ilang taong ka nun? Mga 16 po. Sino yon? Tambay sa Secret. kanto, ma'am. Ba't parang kilalang-kilala mo naman kasi itong si Genevieve? Kilalang tambay sa amin yan, ma'am. Japoks nga. Mga kasausawan, alamin na nga natin ang inyong opinion. Pagkatapos yung marinig ang bawat panig, nako! Pagkatapos nating matuto ng mga bagong terms na kung anik-anik. Aba, ang katanungan, kayo ba ay nakikisimpatya dun sa nakahuli o dun sa nahuli? Abay, pula o puti? Boto hands, go! Nakutsang, sa puntong ito, ang mga sausawero at sausawera
ay nasa likod ni Ating Elsa na nagulantang kung bakit nga naman ang agang napatilaok ng mga manok nung gabing yon. Kasi ang manok, di ba dapat mukhang liwayway pa mag-iingay? Pero nag-iingay ng mga bandang alas 12 pa lamang. Yun pala may milagro. Kaya yan ang ating Boto Hans. Ano nga ba ang sinabi sa kanya ng ate niya? Narito po ang kinakasama ni Manuel, ang nagising at nagulat sa mga pangyayari. Si Edeline Hover, pasok! Edeline, diretsahang tanong, anong eksaktong sinabi sa'yo ng ate mo? Yun nga po, nahuli sila. Nahuli sila. Alam ko bang kasama mo yon? Wait. Edeline, diretsahang tanong, inamin ba sa'yo ni Manuel na may naging relasyon sila? Nang ano lang po, one night stand. One night stand lang daw si Ebeb. Pero ang sabi mo kanina, pakiramdam mo'y mahal ka ni Manuel. Ano ba talaga? Yan ang gusto naming malaman. Magbabalik po ang Face to Face. So, nung kinumpronta mo si Manuel tungkol dito sa kanila ni Genevieve, anong sabi niya? Yun nga po, yan daw po yung sa kanya sa inuman. Kanya siya nga lumalapit sa akin eh. Ikaw nga daw, patabi-tabi. Pero diretsahang tanong, Edeline, hanggang ngayon, alam mo ba, nagte-text pa rin daw si Manuel sa kanya. Alam mo, paano po sila magte-text? Sira na po yung cellphone. Sinungaling. Nakikita sa niya, akala mo hindi siya nagte-text sa akin. Sinungaling. Facebook sausawan na mga kapatid. Ito mula kay Makabinta Sharif of Norway. Chang Ami, I'm very proud to watch F2F on TV5. Alam mo, bumili lang ako ng laptop para mapanood ko araw-araw ang show. Marami kasi akong natututunan dito. Kahit pagod ako, F2F muna ang inuuna kong panoorin, saka ako kakain. Maraming salamat sa lahat ng organizers ng F2F. Sana pag uwi ko, makapunta ako sa TV5 Network Center. God bless us all. TV5. Makipag-text sausawan na para sa pula. Text F Pula, space, your message and send to 2346. Para sa puti, text F Puti, space, your message and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Magkasausawan, kasama na nga natin si Edeline, ang asawa o kinakasama ni Manuel ng 3 taon na at meron kayong anak na 8 buwan. Ang sabi ni Genevieve, nagpakilala naman daw kasi ang magaling mong kinakasama na walang sabit at binata. Siyempre, para lang sagutin ng babae, yung sasabihin kahit sinong lalaki naman. Ito naman tanga-tanga babae, naniwala. Di mo na inaalam kung anong background ng lalaki. Basta-basta ng tuka ng tuka. Hindi kaya, noong mga panahon na yon ay dahil nga sa kakapanganak mo lang halos noon, di ba? Ilang buwan lang ang bata. Hindi kaya may mga pangangailangan si Manuel na hindi mo na ibibigay? Hindi po lagi kami nag-aaway niyan eh. Hindi nga. Asawa ko. So yung pangangailangan niya, hindi mo na ibibigay? Hindi po. Ah. Sino ba naman pong matutuwang asawa? Wala na nga trabaho, tumatambay pa, umiinom pa. Ah, so may problemang ganon. Opo. So nung kinumpronta mo si Manuel tungkol dito sa kanila ni Genevieve, anong sabi niya? Yun nga po, yan daw po sa kanya sa inuman. Kanya siya nga lumalapit sa akin eh. Ikaw nga daw, patabi-tabi. Pero diretsahang tanong, Edeline, hanggang ngayon, alam mo ba, nagte-text pa rin daw si Manuel sa kanya. Alam mo, paano po sila magte-text? Sira na po yung cellphone. Sinungaling. Nakikita niya, akala mo hindi siya nagte-text sa akin. Sinungaling. Sinabi ba sa'yo ni Manuel na wala na talaga sila? Tinapos na niya? Kailan pa? Simula po nung gabing yun, pagka kinabukasan, halos din na nga sila nagpapansin na parang nga lang basura yan na hindi na pinapakita sa kanya eh. Diba? So anong sitwasyon nyo ngayon ni Manuel, Edeline? Wala po, parang ano lang, nagpapansinan. Oh,
Cool off? Parang ganon? So, hindi rin kayo nagsa-something-something? Hindi rin po. Pero pinatawad mo siya. O humingi ba ng tawad o hindi? Humihingi po. Oh. Pero, kung papatawarin ko siya, baka ulitin niya. Eh, di mas maganda na lang na wag na para magsisi siya Eh, talaga. bakit pa kayo nagsasama? Para po sa anak namin. Alam ba ng mga magulang niyo ang nangyari? Hindi po namin pinalam sa papa namin kasi ayaw din naman po namin na sa alanganin yung tatay namin. Lumalabas ba, Elsa, ikaw ang panganay? May mas panganay pa po sa akin, pero may pamilya na po kasi yun. Oo, so parang ikaw yung tumatayong ate na. Hanggang ngayon ba, nandun pa rin nakatira si Manuel sa inyo? Nandun pa rin po. Kaso nga lang ngayon nagtatrabaho na sa siya. anak nila. May trabaho na siya ngayon. Hindi na siya tumatambay, hindi na siya umiinom. May napansin ka bang naging pagbabago, Edlin? Opo. Oh. Nag-e-effort naman ba siya? Nag-effort naman po, gigising ng maaga, inaalagaan yung bata bago pumasok. Nakita mo naman ba na parang nagsasorry siya talaga siya sa nangyari? Opo, parang ano talaga siya na... So malinaw na malinaw, wala ka nang nakikita pang, kumbaga, parang sign na baka bumalik pa si Manuel sa kanya. Kahit kay naman po Genevieve. siguro bumalik yan sa kanya, sayong-sayo na yun eh. Sayo na yun. Aba, Yung bakit parang asawa ko. ngayon? Wala na ni isa sa inyo ang may gusto kay Manuel. Mga kasawsawan sa puti, baka gusto nyo sa inyo na lang si Manuel. Ano yun, ate? Dapat na pumili ka na may binata. Huwag dapat ang may asawa. Kasi... May asawa yun eh. Kaso nga, Beb, ang sinasabi kanina pa ni Chang, paano mong malalaman, sumama ka agad, 3 oras pa lang kayong magkakilala. Yun yung pinaliliwanag ko sa'yo na hindi mo Kasi naiintindihan. bago pupunta kami Kakatapos nyo lang mag-inuman, parang ibinigay mong regalo yung sarili mo na, oo, goodbye Philippines na kagad, sabi nga ni Elsa. Bye, Philippines. Kasi po bago po kami pumunta doon na kwentuhan po kami Lasing noon. lang, lasing. So, tingin mo sapat na yung pagkukwentuhan na yun? Sabi niya po, binata daw po siya. Wala Sabi siya. hindi nga ang tanong ko sa'yo, Genevieve. Sapot. Sarap yung pugumpog dyan para lumambot eh. Genevieve. Sa palagay mo ba sapat na yung 3 oras para makilala mo yung lalaki? Yung mga mag-asawa nga, ilang taon ang magkasama, hindi pa nila kilalang lubos sa isa't isa. Nagkakahiwalay pa. 25 years nang magkasama, hindi pa magkakilala. Ito 3 hours lang. Goodbye, Philippines. Ilan ba kayong magkakapatid? 9 po. Ikaw ay pang ilan? Pang-4 po. Ilan kayong babae? Ano po? 6. So, merong mas matanda sa'yo, merong kang ate, parang ganon. Pinapayuhan ka ba? Hindi ba sila Wala po nagtataka? wala Bakit po anong dito oras yun na? Nasa kalsada ka pa? Nasaan sila? Tulog na po, pero po yung ate ko wala na po dito. Siya rumoronda pag... Nasaan? Sa probinsya po yun eh. So parang sinasabi mo, rumuronda siya. Bakit hindi na lang siya magbarangay tanod? Yun nga man. Ay, naman ikaw, di ka rumoronda. Ay naman gawa, hindi, nagtanod ka na lang. Hindi ka ba pinapayuhan ng mama mo? Pinagsasabihan po. Hindi ka nakikinig. Bakit? Yung mga tropa ko rin kasi. Ano nga? Pag tinanggihan, magagalit. Bakit hindi ka umiwas sa ganong klaseng tropa? Kung alam mong napapahamak ka, ibig sabihin nun, hindi sila magandang impluensya sa'yo at dinadala ka nila sa kapahamakan. Kailan ka hihindi sa kanila? Paghuli na ang lahat, Genevieve? Tinan mo naman yung tiyan yan, laki-laki o pantay yak. Hindi ka ba nauubusan ng salita? Para kang Google. Tak yan eh. Chismosa rin kasi yan eh. Oo, ebidensya. Chismosa ako? Wala pa naman sa bunganga mo eh. Di ba kanila kapadakdak ka? Eto na, mga kasawsawan. Siguro kung merong isang tao nakakaintindi kay Ebeb, siya ito. Dahil sabi niya, hindi totoong inakit ng kaibigan niya si Manuel. Si Manuel daw talaga ang lumapit kay Ebeb. Nako, magkwento ka, alamin nga natin ang best friend ni Ebeb, si Ella May Bailo. Pasok! Nako! Sandali lang!
Diretsahang tanong, Ella May. Ano ang tinetext sa'yo ni Manuel? Mahal na mahal daw niya yung si Beb. Mahal na mahal talaga. Talaga. Mahal. Siguro, oras na para malaman natin kung talaga nga bang mahal ni Manuel. Salamat sa inyo. Itong si Ebeb. Pinalipit. Balik namin, ilalabas na namin si Manuel. Diyan lang kayo. Ito ang Face to Face. Ang mga problema, Pero diretsa ang tanong, kursunada mo si Ebeb. Ano? Ano lang po. Kumbaga ano lang po. Ah? Sunada ko lang po siya something. PM po, Chang Ami, Hans Mortella, tag-trio, taga-5. Salamat po sa show nyo at marami po ako napupulot na aral. Sana po ay tumagal pa kayo. More power po sa inyo and God bless. Happy New Year! Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints. Wala daw po siyang alam sa mga pinagagagawa na ito ni Annie. Bakit kailangan mong gawin yun, Annie, para sa biyenan mo? Di kaya dinadahilan mo lang yun? Hindi po. Kasi po, asawa ko po nakakulong. Wala pa akong pagkukunan ng pera. Okay. Lumutulong po ako mga lakal sa biyenan ko. Okay. Tinatanggap ko po yung binibigyan na pera ng asawa niya. Masyado nga pang-light kayo mga Sinasabi namin, hindi namin nanlalait. Dahil malaki sa akin din yun. Asawa ko yun, naangkinin niya. Dahil wala, ang kakakalan mo ba, no? Sandali lamang po. Ang asawa mo, sige ka lang. Nauunawaan po na damdamin ninyo. Tapos idadamay niyo ako? Sandali lamang po. Okay. Una, ang sabi mo, Annie, kinailangan mo siyang gawin kasi para makahigante kay Aling Alicia na laging pinag-iinitan ang biyanan mo. Ganun ba? Plano mo lang, asarin. Opo. Kaso po yung asawa po niya, nagbibigay po sa akin ng pera. Tinatanggap ko po. Tama. Pero kayo ni Mang Lando ay walang naging relasyon. Wala po. May something lang. Okay. Ilang beses kayo... Isang beses lang po. Okay. Once lang. Hindi, ilang beses kayo nag-inuman? Maraming beses po. Okay. So tuwing nag-iinuman kayo, inaabutan ka niya? Opo. Kahit hindi po kami nag-iinuman, pag magkita kami, nag-aabot siya sa akin ng pasimple. May ismo talaga. Bakit sa palagay mo ginagawa ni Mang Lando yun? Sabi niya, naawa daw siya sa akin kasi wala akong asawa, nakakulong. Yun daw, sabi niya, para daw sa mga anak ko. Sabi niya. Nawawa ka naman. Pero ang tanong pa rin dito, Annie, huwag mo naman sanang ikagagalit, naunawaan namin ang iyong damdamin. Pero bakit kailangan mong gawin yun? Eh, alam mo naman ang iyong kinakasama ba o asawa? Kinakasama lang. Okay, kinakasama ay nakakulong. Para din po meron akong pandalaw sa kanya. Magkano binibigay ni Mang Lando sa tuwing nakikita kayo? Minsan, 200. So, walang kaalaman dito si Aling Esther sa mga nangyari? Wala po. Tinago mo sa kanya. Bakit? Siyempre po, asawa ko po yung anak niya. Alam ko po magagalit siya sa akin. Magagalit ako. May ano mo ang anak ko. Eh wala naman kahit sino. Tao lang po din po ako. Okay. Mga kasawsawan, wag na po nating patagalin pa. Narito po ang sinasabing madalas mag-text, madalas magyaya ng inuman, at nag-aabot ng pera po kay Annie. Alamin natin ang mga kadahilanan. Bakit niya nagawa ang mga nagawa niya? Narito po, si Mang Lando Amano. Pasok! Tanda ka na, pumapatol ka sa bata. Hindi ko akalain magaganyan ka dahil matagal tayo nagsama. Tanda mo na, pumapatol ka sa bubuhat. Bakit ka ganyan?
Tagal na natin mag-asawa, 15 anyos na. Ngayon mo lang ginawa sa akin to. Parehong kayo Mang Lando, diretsa ang nagsasama-sama. tanong po, may katotohanan po ba ang mga sinabi na nag-something-something na kayo? Niyaya lang po ako. Mag-inom muna, mag-inom po. Hindi. Niyaya lang po ako mag-inom kami. Okay naman eh, masyado naman kayong ano, niyaya lang mag-inom. Nagre-react agad kayo eh. Sorry po, sorry. Nakainom din ako ngayon. Ang sabi sa ang tsanami, ang sabi po sa akin ni Ani, magbebenta raw ng kalakal. Magbebenta kami ng kalakal, tapos mag-iinom kami. Di habang nag-iinom kami, umiinit yung ano ko, buong katawan, ganun, umiinit lahat. Iba na ang pakiramdam ko. Sa madalit salita sa kami, pati yung utak ko parang uminit na eh. Bakit hindi po ninyo nilagyan ng, hindi kayo umorder ng yelo? Nilagyan nyo ng yelo para lumamig. Niyaya ko tong... Yung utak nyo. Nung patapos na kami mag-inom, niyaya kong pasyal muna kami ng Span. Magtidididit daw kami. Ha? Tidididit po. Magtidididit lang. Ano yan? Ano po yung tidididit? Yung something, ayun na yun. Isa ho yun. So magkamag-anak yung tidididit at saka something-something? Isa lang po yun. Isang beses lang po yun. Tidididit? Oo. Sabi ko, tidididit tayo. Sumama siya. Sino po ang nag-aya? Kayo? Opo. Yun ang sabi nyo? Opo. Hindi ka naman natawa, Aning, sa mga... tapos po, ano nangyari? Isang beses lang naman sa kami. Pag isang beses forgiven, okay pa, pwede pa? Sa bahay, sumama ka na sa kanila. Hindi na maulit yun sa kami. Ano lang yun, medyo... Sa kalasingan lang po yun. Ay, hindi ka nag-enjoy. Bakit po, ayaw na po ba ni Aling Alicia na magtidiririt? Wala nang ano. Ayaw na po ba? Gusto naman, kaya lang parang ano na eh. Humihinto, tididip. Barado na yung ano. Tididip. Diretsa ang tanong po, Mang Lando, kung papipiliin po namin kayo, si Ani po ba o si Aling Alicia? Siyempre si Alice dahil asawa ko yan eh. Nakakatawa. Nakakatawa. Ano gagawa mo? So, ibig sabihin, sa kahuli-hulihan, Mang Lando, si Aling Alicia pa rin ang gusto mong makatiririt. Opo, sa kami. Kahit sa bandang dulo, dit, kasi parang, parang yung sa ospital, di ba yung pag flat na. Dapat mabilis. Hindi ko alam ang sinasabi ko. At hindi ko rin alam kung bakit ko nasasabi mga nasasabi ko. Alam po ninyo mga kasawsawan, maaring natawa tayo sa pamamaraan ng pagkwento ni Mang Lando dito nga sa mga nagawa niyang pagkakasala kay Aling Alicia. Ito po ay isang seryosong problema, Mang Lando. At kailangan po namin kayong tulungan din para maayos po yan at mabalik ang init ng pagmamahala ninyo ni Aling Alicia. Hindi ho kasi po pwedeng nag-aagawan na sa trabaho, sa inyong kinikita, nag-aagawan pa sa mga karelasyon. At syempre din, Aling Esther, nais din po namin na maunawaan ninyo kung bakit nagawa ni Ani ang nagawa niya at kung bakit din po kayo nagkakaroon ng galit na sobrang tindi ni Aling Maura. Sa tulong po ng aming trio tagapayo, hangad namin na maayos ito, mapaliwanagan po kayo at mas maunawaan ninyo kung ano ang mga susunod na hakbang na dapat po ninyong gawin. Siguro ang
ko na lang po dito ang may sasuggest namin. Respetuhan na lang kayo. Totoong siya man po ay merong talagang nakalat ng teritoryo. Kabayaan nyo na siya ron. Ang sa akin lang, alam nyo, hindi naman, pwede naman na yung mga anak nyo rin magtatrabaho na magsisenior na kayo. Pag sobrang pagtatrabaho niyan ganyan, baka mamaya trabaho siya ng trabaho, hindi rin niya makita yung kung ano yung ganansya doon. Dahil kasi puro yung mga anak niya na supposed to be na dapat nagtatrabaho na rin, siya pa sumusuporta. Alam po ninyo, attorney, napakahalaga po nung ipinaliwanag ninyo kanina tungkol nga po doon sa sinasabi ng ating batas tungkol dyan sa teritoryo. Dahil mukhang nang nabanggit po ninyo yon ay mukhang nahimasmasan sina Aling Maura at Aling Esther nung narinig nila na talagang wala silang karapatan na amang-angkin ng isang kalsada. Tama po kayo dyan, Tiang. Mukhang naunawaan po nga nila na kung punto ng batas ang pag-uusapan, pareho po silang walang karapatang magsabing angkinin yung sinasabi nilang teritoryo. Gayon pa man ay naipaunawa ko po sa kanila na siguro po upang sila ay magkasundo na, ang pinakamahalaga rito ay yung pagkilala na lamang ng sabi nga'y tao. Tingnan ng bawat isa sa kanila na sila pareho ay dapat mabuhay. Mabuhay pareho ng payapa doon sa kanilang kinalalagyan. Siya nga. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Abay, Dr. Camille, paalala natin sa mga bisita natin kapag ang isang tao ay palaging galit, mainitin ang ulo, aburido, di po ba nakakatanda yun? Tsaka hindi lang nakakatanda kasi karaniwan ang mga ganitong klase na behavior na pinapakita, apektado ang ating kondisyon ng ating pangangatawan. Unang-una, no, lalo na kung ikaw ay medyo tumatanda na, chances are mas mabilis yung tinatawag natin na magkaroon ka ng susceptibility sa alta presyon, mga atake sa puso, lalo pat na sila'y nangangalakal. Tapos na sabi pang ganun ni Aling Esther na siya ay buong araw na nangangalakal at siya'y magsi-senior citizen na. Kung napapansin nyo, napaka-hardworking nyo nga. Trabaho kayo ng trabaho, kumikita kayo ng malaki. Pero lahat po nauubos. Hindi po kayo nakakapag-impok. Sana po, maisip nyo po na meron kayong pagkakataon na mag-umpisa na mag-impok para sa sarili nyo, para kung sakasakali magkasakit kayo, hindi po yung sasabihin nyo na hindi tayo nakapaghanda sa ganitong bagay dahil darating yun. Salamat po, Dr. Camille. Father, alam naman po natin na lahat tayo ay may karapatang mabuhay at may kalayaan din na gawin yung mga dapat nating gawin para tayo ay mabuhay. Hindi po ba? Tama ka, Chang, dahil ginawa tayo ng Diyos hindi lang bilang hayop, kundi matatalinong hayop na pinagkalooban ng Diyos ng tinatawag nating free will o kalayaan ng loob upang tayo'y pumili. Kaya po tayo, minsan ay pinaiiral natin ang pagiging hayop natin, hindi ang pagiging rasyonal, hindi ang pagiging matalino. Kaya anong nangyari sa ating kangina o sa inyo kangina ay galit ang pinairal. Kaya sana naman matuto tayo dito kasi galot na ito at sa susunod na mga problemang haharapin ninyo ay alam nyo na kung paano umunawa, kung paano magbigay, at paano rumispito. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating pong trio tagapayo. Aling Maura, narinig naman po ninyong paliwanag ni attorney na wala po ni isa sa inyo ang may karapatang umangkin sa bawat kalsada na yon at sabihin, teritoryo ko to, teritoryo mo yan. Hindi po ba, Aling Esther? Maura, kahit masakit sa kalooban ko, pinatatawad kita sa mga nagawa ko sa iyo. Sana'y mapatawad mo rin ako. Yan lang masasabi ko sa iyo. So sana po, Aling Maura, Aling Esther, imbis na nag-aagawan kayo, nagbabangayan, magtulungan din po kayo, Aling Esther. Ibahagi niyo po kay Aling Maura yung inyong kasipagan
Siya rin po ay mag-isa sa buhay, walang kasama, walang katuwang. So wala rin pong inaasahan. So sana rin po matulungan nyo rin po siya sa maliit na paraan po ninyo. At yun ay yung pagpapakita sa kanya, yung inyong kasipagan. Doon naman po sa naging problema sa pagitan ni Aling Alisa, ni Mang Lando at ni Annie. Mang Lando, nakikita ko po, nandyan na kayo sa tabi ng inyong asawa. Pasensya na, Alice. Alam mo naman yun eh. Wala. Tiririt-dit, 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 tiririt-dit. Katawa tuloy siyang amis sa tiririt mo. Pasensya na. Oo. Tayo na lang magtitiririt. Baliw. Patawad. Aling Alisa, sabi nga ho ni Doktora, lahat naman ng relasyon ay may pinagdadaan ng mga pagsubok. Sabi nga ang magpapatatag naman doon ay yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa. So ang tanong, Mang Lando, gusto niyo pa bang umuwi at makatikim ng nilulutong sinigang na baboy ni Aling Alisa? Opo, sa kami. Okay. Pinapatawad niyo na ho ba, Aling Alisa? Okay na po. Mang Lando, nung una po sana ay okay na naawa kayo sa sitwasyon ni Annie, tinulungan niyo siya. Kaya lang po, humigit pa doon, mukhang hindi na po talaga dapat. At mukhang hindi rin naman kayang lokohin ni Annie yung kanyang kinakasama, hindi ba? Kumbaga, nagkamali lang, nadala lang ng isang beses, parang ganon. Base sa kwento niya. At gusto na naman niyang, ayaw na niya, ihinto na ang lahat-lahat ng ito. Pasensya na. Sorry. Patawad. Nagkasala. Tao lang. Sorry, sister. Sorry din. Narinig po ninyo, Aling Esther, si Mang Lando. Nahingi naman daw po siya ng tawad. Sana ay, Lando, huwag nang maulit ang mga nangyari sa inyong dalawa ng manugang ko. Hindi na. Yan ang hinihiling ko. Natatawad na kayo. Mahirap sa sitwasyon. Naunawaan po namin, Nanay. Nag-iisa lang naghahanap buhay. Mabigat po ang naging pagkakamali mo rin, Annie. Si Aling Esther ang ina ng iyong kinakasama. Nay, sana po mapatawad niyo ako sa ginawa ko sa anak niyo. Wala akong magagawa, tao ka lang. Pero huwag mo naman naabusuhin ang kabaitan ko. Kahit ang asawa mo ay nasa kulungan. Marunong din naman ako magpatawad. Kaya pinatatawad mo. Huwag mo nang uulitin, ano? Mahal na mahal ko kayo. Pati ng aking mga apo. Sana'y huwag mong pabayaan sila. Hinihiling ko. Maring kaibigan, Laura. Sana'y habang buhay mapatawad mo na ako, ha? Wala akong magagawa dahil sa sipag ko. Sana'y gayahin mo ang kasipagan ko. Pinakikita ko sa lahat. Patawad rin, Alicia. So sana po, kesa mag-away-away kayo, magtulungan na lamang po kayo. Maraming salamat sa inyo dahil kahit paano po, nakatulong ang programa na kayo ay magkaunawaan. Salamat po ng marami. Aminan na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Maraming aral na naman ang nais ipaalam ng ating isyu ngayon. Napakasarap pong mamuhay ng marangal
Magtrabaho sana tayo ng maayos at walang inaagrabyadong iba upang ang buong kapaligiran po ay maging masaya. Isang punto rin po ang magandang komunikasyon sa isang relasyon at maging sa katrabaho man. Mabisang paraan ito upang magkaintindihan at gumanda ang inyo pong samahan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, matutong mag-segregate, ihiwalay ang katapatan sa kataksilan at ipunin ang pagmamahalan at itapon ang kasamaan. Salamat sa inyong lahat mga kapatid! Maraming salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, sa'yo B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo, ang ating pong mga sausawero at sausawera, at sa ating 50 mga bisitang bahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating programa. Mga kasausawan, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Hayop naman ang usapan ngayong Miyerkules. Bayaw na hilaw, nahuling may kaulayaw. Binuking ng mga manok na tumilaok. Saan mo nakita si Manuel? Nakakapalamukha doon palaglandian sa likod ng bahay namin. Ang ina-expect ko po, mga manok lang madadatnan ko doon, tsaka yung nagtatahol na aso. Yung ano ba naabutan mo? Romansang kriminal, ma'am. Hayop? Ano yung romansang kriminal? Nagbi-feeling binata pala para makagawa ng himala. Ito naman po alam na may asawa na siya eh. Baka nga pati niya, pinatuka niya sa bayaw ko eh. Sabi niya, mahal niya daw ako. Mahal mo ba talaga si Ebeb? Hindi po. Bakit po sinabing single ka? Gusunada ko lang po siya something. Diyos ko, 2012 na. Ito ba ang pasalubong nyo, Manuel?